umabog ang boses ni Jackie. Galit na galit siyang hinarap si Erica habang naroon sina Rigor, Miguelito, Santino at Roberto, tahimik na nakamasid. Bakit si Santino? Sigaw ni Jackie. Bakit siya pa isang hampas lupa lang? Napatitig si Erica sa kanya. Sa kabila ng pangungutya, hindi siya umatras. Dahil siya ang minahal ko, matapang niyang sagot. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging karapat-dapat magmahal. Nanginginig sa galit si Jackie. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kahihiyan yan sa pamilyang Guerrero. Magpinsan kayo. Buo ang dugong dumadaloy sa inyo. Lalong lumalim ang katahimikan. Walang gustong kumilos. Ang bawat salita ay parang patalim na bumabaon sa dibdib ni Erica. Samantala, kumukulo ang galit ni Tanggol. Bitbit pa rin niya ang sakit ng pagkakanulo ni Divina. Hindi ko siya patatahimikin, madiin niyang wika kay Enteng. Si Divina ang dahilan ng lahat. Siya ang unang papanagutin. Napansin ni Tanggol ang isang lalaking binubugbog, si Mauro. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Tanggol. Sa bawat suntok ng mga salarin, may kapalit itong mas matinding puot mula sa kanya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga lalaki hanggang sa wala nang natira. Pare, ayos ka lang? Tanong niya habang inaalalayan si Mauro. Agad namang dumating si Linda, luhaan. Halos hindi makapagsalita sa pag-aalala. Tulungan mo kami, Tanggol. Pakiusap, tulungan mo ang asawa ko. Hindi nagdalawang isip si Tanggol. Dinala niya si Mauro sa kanilang bahay upang makapagpahinga. Habang pinupunasan ni Linda ang dugo sa noon ng asawa, biglang bumukas ang pinto. Si Punggay. Agad niyang hinugot ang baril at itinutok ito kay Tanggol. Anong ginagawa mo rito? Matalim ang boses niya. Pero mabilis ding kumilos ang mga kasama ni Tanggol. Sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang mga baril kay Punggay. Nagtilian ang mga babae. Si Linda ay napasigaw. Tama na. Tigilan ninyo. Napatingin si Tanggol sa kanya. Hindi kami kalaban. Mariin niyang paliwanag. Nadaanan lang namin si Mauro. Tinulungan namin siya. Yan lang ang totoo, tahimik ang lahat. Tila kahit ang mga baril ay huminto sa paghinga. Dahan-dahan, ibinaba ni Punggay ang kanyang sandata. Ngunit nanatiling matalim ang titig niya. Sa mga sandaling iyon, malinaw na ang pagitan ng bawat pamilya ay hindi na basta simpleng away. Isa na itong labanan ng dugo, dangal at paninindigan. Si Jackie patuloy na naglalagablab sa galit at pagkadismaya sa desisyon ni Erica. Isang desisyong bumangga sa tradisyon ng mga Guerrero. Si Erica naman, nanindigan sa pag-ibig na ipinaglalaban niya kahit batid niyang kasalanan ito sa mata ng marami. Sa kabilang panig, si Tanggol ay naglalakbay sa pagitan ng kabutihan at paghihiganti. Sa pagligtas niya kay Mauro, pinatunayan niyang may kabutihan pa ring nananatili sa kanya sa kabila ng dugo't gulo na bumabalot sa paligid. Ngunit sa muling pagtatagpo nila ni Punggay, muling sumiklab ang tensyon, senyales ng papalapit na panibagong digmaan. Ang bawat eksena ay patunay na sa mundong ito, walang ganap na mabuti o masama, tanging mga taong nasusugatan, nagmamahal at naghihiganti. At sa dulo ng lahat, nananatiling tanong, hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa pag-ibig at hanggang kailan siya lalaban bago tuluyang lamunin ng galit? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang matitinding tagpo.